Naka-petrify eh. Usually, mga tank berry naka-revitalize. Pero Yeah. I do love the idea kasi meron silang Hylos. Meron silang panggulo with the glorious pathway against the Harit. And they also have an Alpha. So, sobrang magiging sentro towards the back lines ang target ng TLPH. This is game number 1 in our star match of the week. Ano nga ba mga kapansin earlier on into this matchup? Masarap pansinin dito is yung nagiging trend na for the junglers na talagang nirarush yung retribution ng first buff pa lang para mas mabilis yung kanilang clear speed. And then also yung mga roamers, typical setup lang naman, guguluhin yung jungler na kalaban, sisilip, nasang side sila, anong start. Kasi dito mag-start yung yung pag-dictate ng momentum or ng rotation ng trio mid. Oo. Kailangan talaga maging mabilis yung kanilang pag-ikot. Oh, ito yung medyo nakakakaba kung supporter ka ng dalawang team. Parehas ka na sila pang mabilis sa early game. Yung hero composition, meron kang Varsa na pwedeng umikot Matilda. Anytime. May Matilda naman para sa Aurora. Yep. So kung sino mas tama dito, yung magiging rotation at tatama din yung skills, sila ilalamang. Lamang na lamang si Carl TZ kasi nakuhaan pa si Demon kahit ng green. Oo. Doon sa baba. Ang sama ng ugali ni Oheb, kinuha pa niya. So gusto niyang yumaman talaga. Kinuha niya yung green. Oo, mabilis yung pagkuha nila ng mga buff para lang ma-distract yung pathing coming from Demon Kite. But as of now, tahimik ang ating laban. Magiging mabilis yung rotation but nothing's happening so far. Oo, parang ito yung may mga sarili din silang ticking time bomb. Alam nila kung kailan sila pasabog. Alam nila kung kailan sila papasok against each other. Definitely or probably doon sa unang pagong magkakakitaan agad yung dalawang teams. Yeah. Dinosaur. Yung dinosaur ay nandito na nga rin setting up for the first turtle coming up. Magiging mabilis yung rotation coming from Aurora because of Renny J. Level 4 na yung parehas nating jungler as the first turtle comes up in 3 seconds. Oo, mainit yung positioning kasi naka-ready agad yung mga players. Pero may kita natin, Demon Kite and the rest of Aurora ay maunang pumwesto. Habang bibitawan na yata yung orange buff, si JP dito ibibigyan na agad. Pero Esric naman para kay Sanji. Pero nakita na natin ay final blow, first blood para dito sa side ng TLPH. Dito na Swelka naman nasagot. Pero pumasok dito si Carl TZ. Double kill para kay Sanji. At parang hahabulin pa iba. Habang TLPH dito, nakadiretso na makakakuha ng turtle. Express talaga yung pinapakita ng TLPH. Sabi sa inyo, mararamdaman nyo kapag gusto nila kumontest. Hero luck ang pinili dito ng TLPH, especially with Sanji using that feather airstrike to take down Edward. Hindi nga nakapag-vengeance yung CC doon. Hindi naging enough in time to react. And almost immediately, Sanford using the Electrify, no, kayo? Nakalimutan ko Oo, na nakalimutan ko kasi. Ang tagal kasing, tsaka nakakabululti kasi yung ulti ng Benedetta. Ginamit niya yung ultimate ng Benedetta para ma-zone kagad yung Barats. And then, even though nakain siya nung Detona's welcome, no, hindi na sapat eh. Kasi kahit yung ibang kakampi nung Barats, kinailangan na nila tumakbo kasi papunta na rin yung Alpha. Oh, tsaka binitawa talaga ni Carl yung orange. Di ba yung iba minsan, hold nyo lang pre, mag-orange lang ko saglit. Oo. Iniiwan niya. Kasi nagpo-poke na. Yes. Naunang na-poke si JP. And maganda din yung actually pagkakakas ni Sanford ng Petrify. Yeah. Nahuli si Demon Kite. Kaya kahit medyo makunat yung kanyang hero, yung dalawang maagang pick-off led to that early secure. Alam ko na nako-confuse ako sa electrifying beats eh. Puro joy Oo kasi. nga pala. Puro joy kasi yung nakikita ko eh. Lately, magkalapit kasi yung tunog. Oh, Electo lang. Electo final blow. Oo. Alam mo, minsan nakakamiss din makakita ng mga ganitong hero. Kasi bigla mo maaalala, ano nga ulit pangalan ng skill nito? Oo, nung unang lumabas si Akai ngayong season, medyo nakalimutan ko na heavy spin eh. Ano yung pangalan mo yung... Hurricane Dance Ayun, dati. Hurricane Dance. Nung isang araw nga, may nagtanong sa akin, ano nga ulit pangalan ng Tonti Fredrin? Hindi ko masagot eh. Sabi ko, yung Energy yung eruption? Oh, basta Tonti. Oo, basta yung Energy natututo. eruption, oo. Kasi naalala ko lang doon yung Precious Rat. Yes. Kamusta Yun na lang kaya yun. si Fredrin, no? Ang tagal. Balita ko, ibabuff yun. Ay! Balita ko, yung energy eruption nun, binaba cooldown nun. May nakita din akong post na parang na-overtake na si Fredrin sa most used jungler sa MPL group. Yeah. Oh. Hindi na si Fredrin yung most used jungler. Sino na si... Parang Suyu na eh. Suyu. Hindi ko lang maalala. Talaga? Oo. Ganon kabilis, no? Ganon kabilis. Hindi Akala kahit ko- international tournament din, suyo ng suyo eh. Akala ko mga mga 3 or 4, Hayabusa, yeah. mga Lance, ganun. Pero grabe si Suyo ha. Sobra. Yun ang glow up. Kasi 100% contention rate siya until Sabagay, now. tatlong tournament na eh, no? First week ba naman? Actually, hindi nga tatlong tournament, magkakaibang region. Oo nga. By the way, sa lahat po ng ating audience dyan, pwede pa tayong bumili ng ticket para sa magiging laban tomorrow. Magiging mainit yung laban din na yun. It's gonna be Twisted Minds and Onyx Philippines. Oo, ayan na. Ito na, si Coach Lucky. Yan.
Yan ang pinaka-paborito natin nakikitang eksena. Pero ito nakita natin sa pagbabalik ng Land of Dawn. Medyo napitikan ng Feathered Airstrike si Rena J sa may bottom lane. Oo, yung Feathered Airstrike na yun, nakikita na natin kung gaano kasakit yung damage output. Pero Midnight, ano yung kailangan gawin ng Rora para makabawi sa 1.5k gold lead? Honestly, they just have to wait for the power spike. Yeah. Ang pinakamalaking power spike na makukuha nila dito is yung Starlium Sight ng Doming Kite. Around 5 to 6 minute mark, once na nagkakaroon na ng momentum dito yung Harit. Kasi very stale yung nagiging laning phase dito ni Oheb at pati na rin ni Doming. Kaso yun lang din ang worry nila, no? May may parating na power spike pa rin naman yung TLPH Yung 5 minute Sky Piercer mark ng isang Granger. Oheb, yeah. So definitely, magkakaroon tayo ng maagang laban right now. Si JP nandun na din sa bot as well as Rene J. Pero yung Benedetta talaga ni Sanford, no? Piniprisan niya si Edward. Oh, parang napo-first din talaga si Edward na medyo bumaba muna. Pero wait lang, speaking of bumaba, ginamit yung Zaman Force sa may bottom lane. Grabe no, ganun katapang yung mga players natin ngayon. Yeah. Para lang talaga maging safe sa lane, gamitin lahat ng mga skills. Magiging mabilis. Ang grabe din si Sanji, parang twice na siya in 2 minutes umiikot towards that gold lane para in a way magkaroon ng espasyo si Oheb. Yeah, this is something na ginawa din naman ng Aurora nung kalaban nila yung Onyx Philippines. TLPH, nire-replicate lang nila yung same ingredient. Yeah. Na hawak din kasi nila yung Granger, kayang-kaya nila lumamang sa gold lane. Hindi rin naman natadalawan si Carl TZ sa may jungle. So, efficient lang yung rotation ni Sanji rito, even if magamit niya yung Feathered Airstrike. Kasi ang importante, hindi nakakalamang si Doming kahit sa lane. Oo, kasi nagiging mahirap talaga kapag yun. Pero nandiyan na nga yung nilatag na red carpet. Okay sila ni Edward lahat, makakatumbling paalis. Habang ginamit yung Feathered Airstrike, hindi tatamaan, meron pa Cyclone Eye nasasakyan. So dahil dyan, medyo magpupulasan ang mga players ng Aurora, hinahanap ni Sanford para makakauwi pa rin. And second turtle, mamupunta sa The Cavalry. 2 turtles ng ganun lang kabilis Midnight. Damang-dama natin yung TLPH. Mainit ulo ng TLPH dito kay Edward. The moment na nakita nung Hylos dito, yung CC, may Glorious Pathway, may Spear of Alpha kagad na lumabas mula kay Carl TZ, nagamit na yung Vengeance. And ang malungkot kasi doon, hindi siya pwede basta-basta iligtas lang ni Rene J kasi naka-allocate yung Guiding Wind dito para kay Demon Kite. Pero TLPH, they just recognize the fact na mas malakas sila ngayon. Oo, sa may bottom lane, para napanood na natin ito kanina. Sakto! Killing spree para kay Sanji. Pinasok na ni Carl TZ. Pero nararamdaman natin sakit from yung disiplina naman. Ang paiirali ng TLPH. Successfully makakasira na rin yata ng Torre dito sa may baba. So 3.4k gold lead for TLPH. At nag-pay off na yung ulit-ulit na gold rain rotation pero hindi pa daw sila tapos. Grabe yung mga poke na ginagawa ngayon. For Aurora naman, nagkakaroon na ng space for Edward doon sa may top lane na makapag-clear na minion wave. 540, Sky Piercer para kay Oheb. Actually, sobrang nga ni Oheb sa sobrang yaman niya, nauna pang natapos yung Hunter Strike kesa yung boots niya. Ganun talaga. 4/5 kasi ng members ng TLPH ang leading in the BPI Gold Leader. So definitely, nako-convert nila yung resources into the items. Okay, napakaganda nung kanilang nagiging rotation dito. Pero sabi nga natin, sa mga napanood natin na laban kahapon, kahit gaano kalamang isang team, parang pwede pa rin balik na rin. So kailangan i-capitalize naman ng TLPH yung lead na meron sila. Kasi kahapon nakita din natin ito from TLPH. Napakalaki nung lamang ng TNC sa kanila pero binaliktad ni Carl TZ yung laro. Pero most importantly, usually nakikita natin yung mga comeback games nang gagaling pa ngayon sa Harit. Kasi sobrang sakit din talaga ng damage output ng isang Harit. Lalo kapag tapos na yung Starlium Sight, yung Holy Crystal, yung ultimate power spike niya pagdating ng late game. So may ano pa rin naman, may lusot pa yung Aurora, may liwanag pa sa dulo ng tunnel na kailangan na pwede nila makita. Kaso ang nakaharang sa kanila yung yung Granger ni Oheb. JP, makikita yata niya ang tatlong member pa hindi ba magiging sapat ang burst damage. So, si Doming Kite ang kanilang magiging late game insurance and this turtle will be in favor of TLPH. Okay, all objectives. Sumunod din sa TLPH. Glorious Pathway, tigilig! Doon sa may middle lane. Mayroon pagdayo para kay Sanford. Even kay Carl. Mahatak! And you will with the kill. So, isa ngayon na nakuha ng Aurora. Grabe yung dodge ni Yue sa spear. Pagka-flicker niya sabay Sanguine's Clone, hindi na nakatakbo si Carl. And nandun din yung slows na nagagaling mula sa Aurora. Tapos umabot pa yung rocket mula kay Barats. So, napabalik pa si Carl TZ doon. And that's really what Aurora needs to do now, no? I-punish yung mga possible overextensions ng TLPH. Oh, ito pa naman din ang kinagalingan ng mga team sa Pilipinas. Alam na alam nila kung paano mag-punish
ng mga teams na nag-overextend. So Torres sa may bottom lane, kamunti ka na masira. Isang ihip na lang sana. Kinulang sa may minion wave, so defended pa rin. Dito na TLPH. Oo. Isang pitik na lang ng Haritan, isang dash na lang, pero pwedeng iwan na ng Aurora. Technically, dead lane na yan para sa kanila, so they can shift their attention and focus dito sa may middle lane para matulungan si Demon Kite na magamit ng kanyang ultimate. Pang-pressure din naman laban sa TLPH, pero so far, ang ganda ng pwesto ni JP. Yeah, Midnight, alam mo, totoo talaga, yung UB Express, 4 na miyembro ng TLPH ang nagsasama-sama habang ang Aurora play for Doming Kite talaga ang kanilang nagiging tema ngayon. Yeah. Pero ngayon yung kung titignan ulit natin yung hero composition ng dalawa, meant na pang late game to eh. Yeah. Parang meron silang parehas nga na insurance. Oo. Parehas din na makunat yung mga jungle. Yeah. So balagbagan yata mamaya pag na-extend at madepensahan ng Aurora itong aggression ng TLPH. Oh. Speaking of, ginamit na agad yung Feather Airstrike. Glorious Pathway, natalian dalawang players. Ganon naman ang pagzozone na ginagawa ng dalawa. Oo, habang si Sanford nandun sa opposite lane, nandun siya sa lane ng Lord, nagpupush. And ito yata yung strength nila, pero lumilipad na Ibon against a Dinosaur. Hindi muna magtutuloy-tuloy kasi 3 segundo bago lumabas ang Lord. Sobrang bilis gumalaw ng TLPH. Capitalized yung pag-split push dito ni Sanford. But now, the Lord is gonna become the first big objective of the game. Kahit masabihin natin overwhelming yung damage output nila, kailangan pa rin nila mapatay yung Barats. Kasi as long as nabubuhay yung Dinosaur, as long as may retry holder, you can never be confident enough sa retribution na usage. Kasi may random na nananakaw niyan eh. Oo, okay. Nakita dito si Dobby Kite. Sanford may pinito mag-dash away. Hinahabol, ginamit na rin ang Alec to final blow. Card! Hinabol ulit. Ayan! Nagkahabulan na nga sila, pero magre-reset muna. Pagdating doon sa may Lord, alis muna sa may Lord. Nagamit yung mga skills. Pero ramdam mo, no, na naka-high defense yung mga players. And alam mo, sobrang interesting for Aurora, no, Midnight. Kahit medyo lugi sila in terms of resources, ayaw nilang ipakawalan agad yung first Lord. Kasi hindi rin ganun kadali for TLPH to take this Lord. Kasi honestly, pati yung Alpha, Brazilian pa. kaya nila patayin. Oh, Predator Strike. Okay, nakita na agad na reveal. Vengeance na ginamit. May ginamit na nga dito. Sir Domeng! Miguel. Habang si KRTC, nakuha na nga dito ni Domeng Kite. Habol pa dito si JP. Dalawa nakuha sa Bala. TLPH. Pero lalaban naman mga players dito. Okay, may magbawi. Dito na swelta up. Yue, makakasecure ng kill niyan. So, 3 nakuha against TLPH. Aurora, isa lang ang nakuha sa kanila, nakalaban nila. 3-4-1 exchange in favor of Aurora. Yeah. Ito na nga ba yung opening na inaabangan nila? Ang ganda ng zone na ginawa ni Edward sa may bandang likuran. And yung punish din, nakita nila na nagamit yung Feathered Airstrike, kinaya nila pumasok. O, di pa sila tapos? Pumasok. Oh, hit! Hinabol sa ilalim na Torre. Oh, Heb! Oh, no! Nagkapalitan ng kill. Pero ang pinakamaganda para dito sa side ng Aurora, Mega kill. nakuha nila dito si Oheb. Si Sanji nakahabol yata ni Edward! Edward. Pero magdaling, yu. Sinundot ni Kuya JP. Okay, Daddy JP pala naging Kuya bigla. Naging kuya na lang si JP. Oh, pwede Pwede. naman. Pero grabe yung bawi ng Rora. Nakabawi si Edward. Kanina, siya yung pinupuntahan ng TLPH ngayon. Hindi na nila kaya yung CC kasi overwhelming na yung sustain, yung damage output. Di rin naman nila pwedeng bitawan yan ng mga burst na spells kasi may vengeance din. Yes. And yung idea lang na kaya kasi i-sustain ni Demon Kite yung paninindigan niya, tatayuan niya yung Lord. Kahit ibuhos niya sa akin yung skill, okay lang. Kasi kapag binuhos niyan, ibig sabihin walang resources na nagagamit dito kay Doming Kite. Tapos pwede na silang sumagasa agad, no? Kasi alam nila na wala ng abilities yung TLPH. Kaya nga ngayon, Rora ang co-control ng Lord. Nakita nila si Carl! Sanford, tapos naglatag na ng Feathered Airstrike. Oo, medyo malayang hahabulin ni Kuya Sanford para umabot dito sa may Lord. Kalahati ng ay buhay, sasalin ni Renny J. Renny Pero J! hindi na ginamit. Okay, nalibaraan dito si Oheb. Successful ba magiging play? Renny J is down, pero ginamit yung vengeance dito para kay Edward. May mga bala na ibibitek. May mga bala na tatama. At nahabol na nga dito ang TLPH. Nakakuha sila ng 2. Perfect timing para ma-secure itong unang Lord ng ating laban. Sa hinaba-haba man ng sayaw sa TLPH pa din mauuwi ang Lord. Ang laking blunder nun mula kay Rena J. Feathered Blunder ng Aurora Yue Aray! dito. Feathered Strike. Laka. Oh, parang pala volleyball na mga na-set na play para din sa TLPH. Make it 2 players down. At kita na nga natin yon ngayon na meron pang Lord para dito sa kanila sa may bottom lane. At sobrang bilis ng punish ng TLPH. Ang laking blunder talaga noon mula kay Rene J. Sinama niya si Edward. Kaso pag landing nila, may 3 heroes na sumalo nung pagsashampoo ni Edward.
Hindi na nga naging enough. Naglatag na naman ng feathered airstrike. Itong si Sanji, bumabakat na yung bawas niya. At si Oheb, nagpapakawala ng bala. Okay, yung Lord, nandito sa may bottom lane, si Ryan Torres sa may middle lane, na top lane, ang punterya Wala na, ng Torres. TLPH. Ginamit pa yung Electro Final Bow para lang talagang maklear yung minion. Pero sabi natin, MLBB Masterclass, disiplina muna. Game extended for both Aurora and TLPH. Grabe yung pindutan, grabe yung pagpunish. Ayan na naman si Rich Guy. Napakayaman na naman ni Oheb. And ang ganda nung naging ating choice niya rito. Bumili din siya ng War Axe para ma-sustain niya yung team fight. Kasi ang kailangan mong gawin dito, hindi lang imang burst eh. Pero matuloy-tuloy nyo yung laban to a point na kaya mong tapatan yung CC, kaya mong Yes. tapatan yung mga jumps na nanggagaling mula kay Rene J. And syempre, kailangan mo din tumagos yung bala mo sa barats kasi hindi naman pwedeng full damage ka lang. Pag nawala na yung bala mo, Babay liliparan na, ka, bigla oo. babay na kayo, liliparan ka ni Rene J, kakainin ka ng barats. So, medyo kailangan din patagalin ng TLPH yung kanilang laban. Siguro aabot tayo sa point na pwede tayo makakita ng mga 30 seconds to 60 seconds na team Akala ko fight. 30 minutes na game Pwede over. rin naman. Parang So, pwede eh. Grabe naman kung aabot ng ganon. Sanji pa rin ang pinakamataas na damage dealt. Alam mo, yung feathered airstrike niya, perfect yung pagtama lagi, no? Yeah. Oh, tsaka lagi talaga siya nauuna. Parang siya yung go signal. Oo. Oo. Oh. Ayan na. By the way, sa lahat po ng mga hindi pa nakakabili, available ang Ayan. emotes Ayan. ng TLPH Ang for bibilis ng kamay. 109. Grabe. Paano yan napagpapatong? Dalawa? Alin yung dalawang ano? Oo. Nagko-cooldown kasi. Mabilis kamay nila eh. Oo, sa bagay. Pag ako, baka sumakit yung... Isa pa lang, no? Yung sa akin, magpoprok yung arthritis ko dyan eh. Oo. Sa kamay. Stretching, Daliri. stretching muna. Oo. Meron pa tayong 37 Sanford. seconds. And kalmado pa muna kasi inaabangan lang natin. Kasi kahit papano, 7.3k gold lead ang pinangahawakan ng TLPH at na-maximize nila yung kanilang unang Lord. Yeah. May kit pa rin naman dito yung Aurora. Meron pa silang way of initiating. Yung nakita natin mula kay Edward at kay Rene J kanina. Siguro ideally lang magsabay sila. Nakasama din nila yung Harit. Pwedeng lumaban si Dominkite. Kaso ang worry ko kasi dito naka-flicker din si Dominkite. So kapag siya yung pinasok, Nasisi, yeah. masusundot siya nung kabayo, masispirit di alpha siya ni Carl TZ. Ang daming kailangan intindihin actually ni Dominkite. Oh, tsaka kahit yung yung Petrify Electro Final Blow, mahuli din pag siya. pinatungan yung Zaman Force niya, Top. okay, tingnan natin kung ano nangyayari dito ha. Habang yung Lord kinukuha, Glorious Pathway, di mo kahit magiging target. Si Ayan Edward, na naman! biglang mawawala. Monster kill para rin kay Sanji. So may napag-zone na gagamitin. Take note na gamit yung ilan sa mga skills. Habang si Sanford naman, nandun pala Chumechepi sa may Grabe! Genji. Pero nga hahabulin yata dito ng mga players ng Aurora. Bibitawan na lang muna. Grabe tong Liquid, men. Pinag-halo-halong playstyle, may ube split pa. Sabi ni Sanford, naalala ko yung mga next play days ko eh. Ganito kami maglaro. Halo-halo na talaga kasi habang binaburst down ng TLPH yung Lord, nandun si Sanford, hinahawakan yung top at nahirapang mag-respond ng Rora sa ganong place na ginawa nila. At ngayon, yung Lord ay nagmamarcha na sa ating middle lane. Will this be the Lord ending push? 2 seconds bago mabuhay si Edward. Kompleto lahat ng battle spell. May Flicker, may Revitalize, may Petrify, and nandyan lahat ng ultimate ng TLPH. Titignan na nga natin kung ito na ang magiging Lord ending push. Naglatag na agad! At hinahabol na nga sinusundot. Bigla nawala dito si Rene J. Pinasok na rin dito ni Carl TC. Patay dito si Sanford. Pero kita natin mawala ng unti-unti ang buhay ng base. Nasa side ng Aurora dahil TLPH